Ang unang bumati kay Dylon Montenegro pagpasok niya sa kanyang mansyon ay ang isang nakakabinging katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, may dalang panganib, na wala ang maliliit na yabag at masayang halakhakan ng kanyang kambal na laging sumasalubong sa kanya sa pinto. Leo? Luna? Tawag niya habang tinatanggal ang kanyang mamahaling coat. Walang sumagot. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis ang kanyang mga hakbang paakyat sa hagdanan, diretso sa kwarto ng mga bata. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang, wala siyang marinig. Walang tunog ng telebisyon, walang kantahan, walang kahit anong ingay. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at ang sumunod na tagpo ang nagpaguho sa mundo niya. Nakatali ang kanyang mga anak. Si Leo at si Luna ay nakatali sa kanilang kama, magkahiwalay. Ang kanilang mga bibig ay may takip at ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Puno ng luha. Sa isang iglap na wala ang bilyonaryo, na wala ang CEO, ang natira ay isang ama na nakakita ng kanyang pinakamasamang bangungot. Mga anak, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Mabilis siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay habang kinakalag ang magaspang na tali sa maliliit na braso ni Luna. Napahikbi ang bata nang matanggal ang takip sa bibig nito. Daddy? Shh, baby. Daddy's here. You're safe, sabi niya, kahit na ang sarili niyang puso ay parang sasabog sa takot at galit. Sunod niyang kinalagan si Leo, na tahimik lang na umiiyak. Niyakap niya ang kanyang kambal ng mahigpit, naramdaman ang panginginig ng kanilang mga katawan. Dito, sa yakap na ito, ang matinding takot ay unti-unting napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na kasing lamig ng yelo. Sino ang may gawa nito? Sino ang naglakas ng loob na saktan ang kanyang mga anak sa loob mismo ng kanilang pamamahay? At doon, nang ilibot niya ang kanyang mga mata, nakita niya ito. Sa isang sulok ng kwarto, nakahandusay sa sahig at walang malay, ay si Amihan Dalisay, ang kanilang yaya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang mga anak. Napakuyom ang kamao ni Daylon. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang puno ng pagtataksil. Siya lang ang kasama ng mga bata. Siya lang ang nasa kwarto. Siya lang. Ang alaala ng isang nakaraang pagkakanulo, ang sakit na dulot ng kanyang yumaong asawa, ay biglang bumalik, sariwa at masakit. Ang tiwalang minsan nang winasak ay nagbigay daan sa isang madilim na hinala na ngayon ay kinukumpirma ng kanyang nakikita. Hindi na siya magpapaloko ulit. Maingat niyang ibinaba ang mga bata sa isang sulok. Tinitiyak na hindi nila nakikita ang babaeng nakahandusay. Stay here. Don't move. Daddy will fix this. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang nasa isip niya. Ang numero ng taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang seguridad, sa kanyang buhay. Ricardo? Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag at delikado. Pumunta ka sa mansyon, ngayon din. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ilang minuto lang ang lumipas. Dumating si Ricardo, ang kanyang chief of security. Isang lalaking kalmado at laging episyente. Sir, anong nangyari? Tanong nito. Ang mga mata ay agad na sinusuri ang buong paligid. Itinuro lang ni Daylon ang kambal. Pagkatapos ay ang walang malay na si Amihan. Nakita ko silang ganyan pag-uwi ko. Agad na kumilos si Ricardo. Sinuri niya ang mga tali, ang ayos ng kwarto, at pagkatapos ay lumapit kay Amihan. Walang malay, sir, pero humihinga pa.
Gisingin mo siya, malamig na utos ni Daylon. Ngunit bago pa man yon gawin ni Ricardo, may napansin ito. Ang handbag ni Amihan nakabukas sa tabi ng isang upuan. Sa paraang tila alam na niya kung saan titingin, kinuha ni Ricardo ang bag at maingat na inilabas ang mga laman nito. Isang suklay, isang pitaka, isang maliit na libro, at isang rolyo ng tali. Parehong-pareho sa ginamit sa mga bata. Ipinakita ito ni Ricardo kay Daylon. Walang salita. Ngunit ang ibig sabihin ay malinaw. Ito na ang ebidensya, ang selyo sa hatol ni Amihan. Ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa isip ni Daylon ay naputol. Ang galit niya ay naging isang tiyak na desisyon. Tumawag ka ng pulis, sabi niya kay Ricardo. Sabihin mong may tangkang kidnapping at ang suspect ay narito na. Habang nagsasalita si Daylon, isang mahinang ungol ang narinig nila. Dahan-dahang gumalaw si Amihan. Nagmulat siya ng mga mata, kumukurap-kurap, tila nalilito. Ang una niyang nakita ay ang kisame. Pagkatapos ay ang mukha ni Ricardo na nakatayo sa tabi niya. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay mahina at garalgal. Sinubukan niyang bumangon. Pero nang umupo siya at makita ang galit sa mga mata ni Daylon, ang takot sa mukha ng kambal na nakayakap sa kanilang ama, at ang malamig na ekspresyon ni Ricardo, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang lumalagong takot. Sir Daylon? Lumuhod si Ricardo sa harap niya. Hawak pa rin ang tali na kinuha mula sa kanyang bag. Ang tanong nito ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Isang tanong na parang pader na biglang isinara sa kanyang paligid. Ma'am Amihan, maaari niyo bang ipaliwanag ito? Ang tanong ni Sir Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang isipan ay masyadong mabagal para unawain ito. Ma'am Amihan, maaari niyo bang ipaliwanag ito? Hawak nito ang isang rolyo ng tali. Tali? Para saan? Ang ulo ni Amihan ay kumikirot. Ang mga ilaw sa silid ay tila masyadong maliwanag. Dahan-dahan, sinubukan niyang alalahanin ang mga huling sandali. Ang libro. Hawak niya ang libro ng mga fairy tale. Si Luna ay nakaupo sa kanyang kaliwa. Si Leo sa kanan. Ang malambot nilang buhok ay dumadampi sa kanyang braso. Basahin mo ulit, Yaya Ami, sabi ni Leo. Tinuturo ang larawan ng isang kastilyo. Ang mga bata, iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay paos. Agad na napalingon ang kanyang mga mata sa kama. Nandoon sila. Ligtas, nakayakap sa kanilang ama. Ngunit ang mga mata nila, puno ng takot. At ang takot na yon ay nakaturo sa kanya. Bakit? Anong nangyari sa kanila? Tanong niya. Sinubukang tumayo. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. May pumasok ba? May masamang nangyari? Ikaw ang narito, Amihan, sagot ni Daylon. Ang boses nito ay hindi niya nakilala. Wala na ang dating kabaitan, ang paminsan-minsang ngiti. Ang naririnig niya ngayon ay isang boses na kasing tigas at kasing lamig ng bakal. Ikaw lang ang kasama nila. Sinubukan muli ni Amihan na alalahanin ang tunog. Oo, may narinig siya. Isang mahinang kaluskos mula sa may pinto habang nagbabasa siya. Akala niya ay hangin lang, pero may naramdaman siyang kakaiba. Tumayo siya. May narinig po ako, sabi niya, pilit na pinipiga ang kanyang isipan. Isang ingay. Tumayo po ako para tingnan. Tapos may matamis na amoy. At bigla na lang, madilim na. Isang amoy? Tanong ni Ricardo. Ang tono nito ay kalmado, halos mapang-imbestiga. At sino ang kasama mong nakaamoy nito? Wala po. Ako lang. Kung gayon, sino ang nagtali sa mga bata? Amihan? Diretsang tanong ni Ricardo. At sino ang nagtali sa'yo? Napatingin si Amihan sa kanyang sarili. Wala siyang tali.
Ang kanyang damit ay maayos pa. Hindi, hindi po ako nakatali. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Daylon. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Siya nga, ikaw lang ang hindi nakatali. Ang mga salita ay parang mga suntok. Doon niya naintindihan ang tingin nila, ang tali, ang takot ng mga bata. Iniisip nila na siya? Hindi. Bulalas niya, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi ko po magagawa yan. Mahal ko ang mga batang yan. Sir Daylon, maniwala po kayo sa akin. Sinubukan niyang lumapit sa mga bata para ipakita sa kanila na siya pa rin ang kanilang Yaya Ami. Ngunit sa isang mabilis na kilos, humakbang si Daylon, hinarangan ang kanyang daan. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan niya at ng kambal. Ang sakit na dulot ng kilos na yon ay higit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang kanyang amo, ang lalaking pinag-aalayan niya ng serbisyo at respeto, ay tinitingnan siya na para bang siya ay isang halimaw. Huwag kang lalapit sa kanila, utos ni Daylon. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Maya-maya pa, dumating ang mga pulis. Ang silid ay napuno ng mga unipormadong lalaki. Ang bawat kilos nila ay nagdagdag sa bigat ng bangungot na kanyang kinasasadlakan. Kinuha nila ang tali. Kinuna ng litrato ang kwarto. Isang babaeng pulis ang lumapit sa kanya. Ma'am, kailangan niyo po naming makausap. Ang mga tanong ay paulit-ulit, paikot-ikot. Saan ka galing bago ito? May kaaway ka ba? May utang ka ba? Wala po. Nagbabasa lang kami ng libro. Hindi ko po alam. Paulit-ulit niyang sagot. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Bawat sagot niya ay tila lalo lang nagdidiin sa kanya. Bawat pagtanggi niya ay tila isang pagsisinungaling sa kanilang pandinig. Hanggang sa sinabi ng isang pulis, ang mga salitang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Ano po? Bakit? Standard procedure lang po. Pagkatapos ay inilabas nila ang posas. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang pulsuhan. Ang tunog ng pag-click nito ay ang tunog ng pagsasara ng pinto sa kanyang buhay. Hindi, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napatingin siya kay Daylon, isang huling desperadong apela. Sir Daylon, nakikiusap po ako. Kilala niyo po ako. Alam niyo pong hindi ko ito magagawa sa mga anak ninyo. Maniwala po kayo? Tumingin si Daylon sa kanya. Sa isang sandali, umasa si Amihan. Umasa siyang makikita niya sa mga mata nito ang kahit katiting na pag-aalinlangan. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay isang malamig na pader ng desisyon at pagkatapos, tumalikod ito. Ang simpleng pagtalikod na yon, ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang hudyat na tapos na. Hinatulan na siya habang iginagapos ang kanyang mga kamay at dahan-dahan siyang inilalabas mula sa silid. Ang tanging lugar na itinuring niyang tahanan sa loob ng maraming taon. Isang maliit na boses ang kanyang narinig. Nanginginig at puno ng kalituhan. Yaya Ami! Boses yon ni Luna. Isang sigaw na tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Nag-iiwan ng sugat na alam niyang hindi na kailanman maghihilom. Kinaumagahan, sumabog ang balita. Hindi ito basta kumalat. Sumabog ito na parang isang bomba. Winawasak ang anumang natitirang katahimikan sa buhay ni Daylon Montenegro. Mula sa screen ng dambuhalang telebisyon sa kanyang opisina sa mansyon, pinanood niya ang mukha ni Amihan, isang litratong kinuha mula sa social media account nito kung saan ito ay nakangiti, na paulit-ulit na ipinapakita sa bawat news channel. Yaya o demonyo? Tanong ng isang headline. Ang bilyonaryong Montenegro, biktima ng pagtataksil sa sariling pamamahay. Sabi naman ng isa pa,
Naramdaman ni Daylon ang isang pamilyar na pait sa kanyang lalamunan. Kinamumuhian niya ang atensyon ng media, ang paraan nila ng paghahalukay sa kanyang buhay na parang mga buwitre. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niya sila. Kailangan niyang kontrolin ang naratibo. Kailangan niyang ipakita sa mundo na siya ang biktima, na ang kanyang pamilya ay nasa panganib at na ang hustisya ay dapat manaig. Ito ang tanging paraan para protektahan ang kanyang mga anak. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Kumatok sa pinto si Ricardo bago pumasok. Dala ang isang folder. Gaya ng dati, ang kanyang kilos ay mahinahon at propesyonal. "Sir, may update na po ako." Ipinatong nito ang folder sa mesa ni Daylon. "Iniutos ko pong suriin ang financial records ni Amihan Dalisay at may nakita po kami." Binuksan ni Daylon ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng bank statement. May mga bilog sa ilang mga transaksyon. Malalaking halaga na pumasok sa account ni Amihan sa nakalipas na ilang buwan. "Hindi maipaliwanag ng mga deposito, sir," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may tamang timpla ng pag-aalala at propesyonalismo. Malaki ang posibilidad na may kasabwat siya sa labas at mukhang may motibo na tayo. Pera. Pera. Ang salitang iyon ay tumama kay Daylon na parang kidlat. Tinitigan niya ang mga numero sa papel, ngunit hindi na iyon ang kanyang nakikita. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa isang gabi. Ilang taon na ang nakalipas. Isang gabi na puno ng sigawan at basag na mga bagay. Ang gabi kung kailan gumuho ang kanyang unang pamilya. Nakatayo siya sa kanilang dating silid. Kaharap si Isabel, ang kanyang yumaong asawa. Kakaamin lang nito sa kanyang pagkakaroon ng ibang lalaki. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. "Hindi ka aalis sa bahay na ito nang walang dala," sabi ni Daylon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ngumisi si Isabel, isang ngising walang bahid ng pagsisisi. "Of course not. At sisiguraduhin kong hindi lang pera ang makukuha ko. Ang mga bata, they are Montenegros. They are worth a fortune, Daylon. At gagamitin ko iyon laban sa'yo. Ang banta. Ang paggamit sa sarili nilang mga anak bilang sandata. Ang pagkakanulo na hindi lang sa pag-ibig, kundi sa pagiging isang ina. Iyon ang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang alaala ay kasing sakit pa rin ng dati. Ito ang lason na kumalat sa kanyang sistema, ang multo na bumubulong sa kanyang tainga na hindi siya maaring magtiwala kanino man, lalo na sa mga taong malapit sa kanyang mga anak. Ang ebidensya ni Ricardo ngayon ay hindi lang isang ulat. Ito ay isang kumpirmasyon sa pinakamatinding takot na matagal na niyang itinatago. Ang lahat ay may presyo. Ang lahat ay kayang magtaksil para sa pera. Isinara niya ang folder. "Good work, Ricardo. Ibigay mo ito sa mga pulis. Siguraduhin mong makakarating ito sa media." Tumango si Ricardo. "Masusunod, sir." Nang makaalis na si Ricardo, naiwan si Daylon sa katahimikan ng kanyang opisina, ngunit ang ingay sa kanyang isipan ay mas malakas pa kaysa sa mga balita sa telebisyon. Tama ang kanyang ginawa. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Nang hapong iyon, pumasok siya sa silid ng kambal. Natagpuan niya silang tahimik na naglalaro sa sahig, wala na ang dating sigla. Ang trauma ng nakaraang araw ay malinaw pa rin sa kanilang mga mata. Umupo si Daylon sa tabi nila. "How are my little warriors?" Malambing niyang tanong. Niyakap siya ni Luna, ngunit si Leo, ang mas tahimik sa dalawa, ay tumingala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi kayang sagutin ng isang bata. "Daddy," mahinang sabi nito, "masama po ba si Yaya Ami?" Ang simpleng tanong ay tumama sa dibdib ni Daylon na parang isang malakas na suntok. Paano niya sasagutin iyon? Paano niya ipapaliwanag ang mundo ng mga matatanda sa isang batang ang tanging alam lang ay ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay sa kanya ng babaeng iyon? Hinaplos niya ang buhok ng anak. Naramdaman niya ang paninikip
ng kanyang lalamunan. Minsan, Leo, sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang mga taong akala natin ay mabuti ay nakakagawa ng masama. Ginagawa ito ni Daddy para protektahan kayo. Okay? Tumangulang si Leo, ngunit hindi nawala ang kalituhan sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, isang maliit na lamat ang lumitaw sa pader na itinayo ni Daylon sa kanyang puso. Isang lamat ng pagdududa, ngunit mabilis niya itong isinara. Hindi siya maaring magduda ngayon. Bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag ang kanyang abogado kanina lang. Sir Daylon, good news, sabi ng abogado sa kabilang linya. With the evidence from Ricardo. And now these bank records, matibay ang kaso natin. We can make sure she gets the maximum sentence, maraming taon sa kulungan. Huminga ng malalim si Daylon, pinatatag ang kanyang sarili. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Ang mga multo ng kahapon ay nanonood at para patahimikin sila, kailangan niyang tapusin ito. Good, sagot niya. Ang kanyang boses ay desidido at walang bahid ng pag-aalinlangan. Gawin ang lahat para mapanagot siya. Ang bawat araw sa loob ng kulungan ay isang walang katapusang pag-uulit ng parehong bangungot. Ang tunog ng bakal na humahampas sa bakal. Ang amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Ang dilim na hindi lamang nasa paligid, kundi nasa loob din ng mga puso ng mga taong naroroon. Para kay Amihan, ito ay isang impyerno na hindi niya kailanman inakala na mararanasan. Sa unang linggo, siya ang naging sentro ng atensyon, ang yaya demonyo, gaya ng tawag sa kanya ng mga kapwa bilanggo na nakakapanood ng balita. Bawat tingin ay may kasamang panghuhusga. Bawat bulungan ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hoy, yung yaya ng mga Montenegro, sabi ng isang babaeng may malaking tattoo sa braso isang araw habang nakapila sila para sa pagkain. Magkano ba ang ibinayad sa'yo para saktan ng mga bata? Baka naman pwedeng mag-share ka ng blessings. Nagtawanan ng iba. Yumuko lang si Amihan, mahigpit na hinawakan ng kanyang tray. Natutunan niyang huwag sumagot. Natutunan niyang maging invisible. Ang anumang salita ay magiging panggatong lamang sa apoy ng kanilang pang-aapi. Ang gabi ang pinakamahirap. Sa kanyang maliit na higaan, sa gitna ng dilim na binabasag lamang ng sinag ng buwan mula sa isang maliit na bintana, doon siya binibisita ng kanyang mga alaala. Hindi ang masasayang alaala, kasama sina Leo at Luna. Masyadong masakit isipin ang mga iyon. Ang bumabalik sa kanya ay isang mas lumang alaala, isang anino mula sa kanyang kabataan. 14 na taong gulang siya noon. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ben, 8 taong gulang. Naglalaro sila sa may kalsada habang hinihintay ang kanilang ina na umuwi galing sa trabaho. Masaya si Ben, tumatawa habang hinahabol ang isang paru-paro. Ate Ami, tingnan mo, ang ganda! Sigaw nito, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan ng isang bata. Mag-ingat ka, Ben, paalala niya. Ngunit sa isang iglap, sa isang saglit na paglingon niya sa kabilang direksyon, narinig niya ang isang nakakabinging tunog ng preno at isang malakas na kalabog. Ang paru-paro ay lumipad palayo. Ngunit si Ben ay hindi na muling tumakbo. Ang gabing iyon ang sumira sa kanyang pamilya. Ang gabing iyon ang nagtanim sa kanyang puso ng isang panunumpa. Hinding-hindi na niya hahayaang may masaktan na bata sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Hinding-hindi na. Ang panunumpa na yon ang naging dahilan ng kanyang walang kapantay na pagmamahal kina Leo at Luna. At yun din ngayon ang pinagmumulan ng kanyang pinakamatinding sakit. Bigla, ang kanyang pagmamahal ay naging isang krimen. Ang kanyang dedikasyon ay naging isang kasinungalingan sa mata ng lahat. Napaluhan na lang siya sa dilim, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kambal. Sino na ang nagbabasa sa kanila ng kwento?
Sino na ang nagpapatulog sa kanila kapag takot sila sa dilim? Ligtas ba sila? Isang hapon, habang nagwawalis siya sa pasilyo, isang babaeng gwardiya na mas may edad na ang lumapit sa kanya. Si Aling Nena. Iyon ang tawag sa kanya ng lahat. Mayroon itong mga matang nakakakita ng higit pa sa mga krimeng nakasulat sa papel. Hija, sabi nito sa mahinang boses. Nakita ko ang itsura mo. Ganyan din ang itsura ko nung unang beses na may nag-akusa sa akin ng isang bagay na hindi ko ginawa. Nag-angat ng tingin si Amihan, nagulat. Huwag mong hayaang kainin ka ng lugar na ito, patuloy ni Aling Nena. Kung alam mong wala kang kasalanan, hawakan mo yan. Yan ang magiging ilaw mo dito sa dilim. Ang simpleng mga salitang iyon ay parang isang basong tubig sa isang taong nauuhaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Amihan na may isang taong nakikita siya, hindi ang headline sa dyaryo. Kinagabihan, sa halip na umiyak, nagdasal si Amihan. Hindi siya humingi ng kalayaan, hindi siya humingi ng hustisya. Ang tanging hiling niya ay ang kaligtasan ni Leo at Luna. Kahit anong mangyari sa akin, Panginoon, huwag niyo lang po silang pababayaan. Kinabukasan, nilapitan siya ulit ni Aling Nena. May dala itong isang lumang dyaryo na naiwan ng isang bisita. Baka gusto mong basahin, sabi nito. Kinuha ni Amihan ang dyaryo. Ang petsa ay mula pa noong nakaraang linggo. At doon, sa front page, nakita niya ang isang malaking litrato. Si Sir Daylon, nakatayo sa labas ng isang gusali, mukhang determinado at malakas. Sa tabi niya ay si Sir Ricardo, ang kanyang anino, mukhang tapat at maaasahan. Ang headline sa ilalim ay nagsasabing, Daylon Montenegro, ipinangako ang hustisya para sa mga anak. Ang imahe ay parang isang sampal. Sila, isang nagkakaisang prente. 2 taong pinagkatiwalaan niya, ngayon ay magkasama sa panig ng kanyang mga taga-usig. Ang sakit ay napakabigat, na halos hindi na siya makahinga. Napayuko siya, at isang butil ng luha ang pumatak sa kupas na papel, dumampi mismo sa mukha ni Daylon. Gabi na. Ngunit gising pa rin ang diwa ni Daylon, matapos niyang patulugin ang kambal. Isang ritual na naging mas mahirap dahil palagi na nilang hinahanap si Amihan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Nakabukas ang malaking monitor sa kanyang mesa, ngunit hindi mga ulat ng kumpanya ang kanyang tinitingnan, kundi isang paulit-ulit na video. Ito ang security footage mula sa silid ng mga bata noong araw ng insidente. Pinanood na niya ito ng hindi mabilang na beses, sapat para makabisado ang bawat galaw, bawat anino. Pinanood niya ito para paulit-ulit na kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang naging desisyon. Nandoon ang eksena, ang pagpasok niya, ang pagkataranta niya, ang pagtawag niya kay Ricardo. Pagkatapos ay ang pagdating ni Ricardo. Mabilis, episyente. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, ang kanyang mukha ay seryoso. Sinuri nito ang mga bata. Pagkatapos ay lumapit sa walang malay na si Amihan. At pagkatapos, iyon, ang sandaling iyon. Paulit-ulit na ni-rewind ni Daylon ang video sa puntong iyon. Matapos suriin si Amihan, tumayo si Ricardo. Lumibot ang kanyang tingin sa silid. At pagkatapos, na walang anumang pag-aalinlangan, naglakad siya ng diretso patungo sa handbag ni Amihan na nakapatong sa isang upuan sa may sulok. Diretso. Hindi muna siya tumingin sa ilalim ng kama. Hindi niya sinuri ang aparador. Hindi siya naghahanap sa banyo. Dumiretso siya sa bag na parabang may isang invisible na arrow na nakaturo dito. Na parabang alam na niya kung ano ang kanyang hahanapin at kung saan ito matatatagpuan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa batok ni Daylon. Tinanggal niya ang pakiramdam na iyon noong una. Marahil ay nagkataon lang. Marahil ay magaling lang talaga si Ricardo sa kanyang trabaho. Ngunit ngayong 20 beses na niyang pinapanood, ang kilos na yon ay hindi na mukhang episyente. Mukha na itong isinadula.
Huminga ng malalim si Daylon at pinatay ang monitor. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Ano ba itong iniisip mo, Daylon? Si Ricardo? Imposible. Si Ricardo ang pinakamatapat niyang tauhan. Nandoon ito para sa kanya noong kasagsagan ng kanyang diborsyo. Nandoon ito para sa kanya nang mamatay si Isabel. Si Ricardo ay hindi lang isang empleyado, isa itong haligi ng kanyang buhay. Ngunit ang tanong ay hindi nawala. Bakit dumiretso siya sa bag? Ang pagdududang iyon, kahit gaano kaliit, ay parang isang butil ng buhangin sa loob ng isang perpektong makina. Kapag nandoon na, hindi mo na ito maaaring balewalain. Kinabukasan, maaga siyang nagpatawag ng meeting kay Ricardo. Ricardo, may gusto lang akong linawin, sabi ni Daylon. Sinisikap na maging kaswal ang kanyang tono. Noong araw ng insidente, paano mo nahanap agad ang tali sa bag ni Amihan? Nagulat si Ricardo, ngunit saglit lang. Agad na bumalik ang kanyang profesional na anyo. Instinct, sir. Sa aming linya ng trabaho, natutunan naming hanapin ang mga bagay na out of place. Ang bag niya ay nakabukas. Iyon ang unang lugar na tiningnan ko. Isang makatwirang sagot. Isang perpektong sagot, ngunit masyadong perpekto. Tumango si Daylon. Okay, salamat. Nang makaalis si Ricardo, kinuha ni Daylon ang kanyang personal na cellphone, hindi ang company-issued phone chidon niya. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si Marco, isang private investigator, tuso at mahusay. At higit sa lahat, walang sino mang nakakaalam na may connection sila. Marco, Daylon ito, sabi niya nang sagutin ang tawag. May ipapagawa ako sa'yo. Discreetly. Walang problema, boss. Sagot ng boses sa kabilang linya. Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao. Si Amihan Dalisay. Pero hindi ang gusto kong malaman ay ang mga ebidensyang laban sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat ng iba pa. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya. At lalo na, gusto kong tingnan mo ang bank account na sinasabing tumanggap ng mga kahina-hinalang deposito. I-verify mo ang bawat transaksyon, bawat sentimo, at i-cross-reference mo sa ulat na ipapadala ko sa'yo, isang ulat na gawa ni Ricardo. Masusunod, boss. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Daylon ng kaunting gulo sa kanyang kalooban. Anong ginagawa niya? Iniimbestigahan ang sarili niyang chief of security? Para itong isang pagtataksil. Ngunit mas malakas ang isa pang pakiramdam. Ang pakiramdam na may isang bagay na napakaliit ngunit napaka-importante na nakalampas sa kanya. Ang pakiramdam na ang kwentong ipinakita sa kanya ay masyadong malinis, masyadong simple. Lumipas ang 2 araw ng pananabik. Sa wakas, habang nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone. Isang text mula kay Marco. Nag-excuse siya at pumunta sa isang pribadong lugar. Tinawagan niya ang numero. Marco, anong nahanap mo? Boss, mayroon na, sabi ni Marco. Ang tungkol sa bank account ni Amihan, totoo ang mga deposito. Malalaki. Naramdaman ni Daylon ang pagkabigo. So, tama nga si Ricardo. Pero, patuloy ni Marco, at ang salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Hindi po ito tugma sa report ni Sir Ricardo. Ayon sa report niya, ang mga deposito ay unexplained. Pero ang nahanap ko, bawat isa sa mga yon ay galing sa iisang source. Ang settlement ng isang insurance claim para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente 2 taon na ang nakalipas. Legal at dokumentado ang lahat ng pera, boss. Hindi ito bayad mula sa isang kasabwat. Natahimik si Daylon. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila biglang gumuho. Si Ricardo, nagsinungaling siya. Hindi ito isang pagkakamali sa imbestigasyon. Ito ay isang kasinungalingan, isang sinadyang pagtatago ng katotohanan. Ang unang kasinungalingan. At alam ni Daylon, sa sandaling iyon, na kung mayroon mang isa, tiyak na marami pa itong kasunod. Nagsinungaling siya
Ang tatlong salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Dylon na parang isang sirang plaka. Hindi ito isang simpleng kasinungalingan. Ito ay isang sinadyang pagbabaluktot sa katotohanan, isang lason na inilagay sa isang ulat para siguraduhing ang hatol kay amihan ay mabilis at tiyak. Bumalik si Dylon sa kanyang opisina. Ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Binuksan niyang muli ang mga files sa kanyang computer, ang mga litrato ng tali, ang testimonya ng mga security guard, ang ulat ni Ricardo. Ang lahat ng dating, tila matibay na ebidensya ay bigla na lang naging kahina-hinala. Ang pagiging perpekto nito, ang siya na ngayong depekto. Ang lahat ay masyadong malinis, masyadong madaling magkabit-kabit. Sino ang makikinabang kung makukulong si amihan? Siya? Ang mga bata? Hindi. Ang tanging nakikinabang ay ang taong may gustong itago. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang email, ang buong ulat mula kay Marco. Binuksan niya ito nang may panginginig sa kamay. Ang unang bahagi ay ang detalyadong pagsusuri sa pananalapi. Kinukumpirma ang bawat detalye tungkol sa insurance settlement ng mga yumaong magulang ni amihan. Legal ang lahat. Ngunit may kasunod pa. Isang buong background check. At habang binabasa ni Dylon ang mga sumunod na pahina, ang nararamdaman niyang pagdududa ay dahan-dahang napalitan ng isang lumalagong bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na halos hindi niya makayanan. Nalaman niya ang lahat. Ang simpleng buhay ni amihan sa probinsya, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente sa bus, at pagkatapos, ang detalyeng bumasag sa kanyang puso. Ang tungkol sa nakababatang kapatid nito, si Ben, isang 8 taong gulang na batang lalaki na nasagasaan at namatay habang nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Isang police report ang naka-attach. Nabasa ni Dylon ang testimonya ng isang amihan na halos tinedyer pa lamang, umiiyak habang sinasabi sa pulis na kasalanan niya ang lahat. Napapikit si Dylon. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Bigla, ang lahat ng kilos ni amihan sa loob ng 2 taon ay nagkaroon ng kahulugan. Ang sobra-sobrang pag-aalaga nito kina Leo at Luna. Ang paraan ng pagbabantay nito na para bang ang buhay ng kambal ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang mga gabing nagpupuyat ito kapag may lagnat ang isa sa kanila. Ang mga luha sa mata nito noong unang beses itong tinawag na Mama Luna ng kanyang anak. Hindi yun trabaho para sa kanya. Ito ay isang pagbabayad puri, isang penitensya, isang paraan para punan ang isang butas sa kanyang puso na hindi na kailanman maghihilom. At ang babaeng ito, ang babaeng may daladalang ganitong klasing pasanin, ay ang babaeng ipinakulong niya nang walang pag-aalinlangan. Ang babaeng hinayaan niyang tawaging demonyo ng buong mundo. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas matindi pa sa galit na naramdaman niya nung araw ng insidente. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Dylon. Pumasok siya sa silid ng mga bata na natutulog na ng mahimbing. Umupo siya sa gilid ng kama ni Leo at hinaplos ang buhok nito. Napansin niya ang isang bagong laruang kotse sa tabi ng unan ng anak. "Saan galing yan, anak?" Mahina niyang tanong kinaumagahan habang nag-aalmusal sila. Nagkibit balikat si Leo. "Bigay po ni Tito Ricardo." Kumunot ang noo ni Dylon. "Kailan niya ibinigay yan?" "Nung araw po na." "Yun," sagot ni Leo, na tila ayaw ng alalahanin ang masamang nangyari. "Bago po kami matulog, sabi po niya, secret lang daw po natin." "Isang sikreto? Bakit kailangang maging sikreto ang isang laruan? Maliban na lang kung ito ay isang suhol, isang paraan para makuha ang tiwala ng mga bata, isang pampalubag loob bago gawin ang isang bagay na masama. Ang maliit na detalyeng yon, ang huling piraso na kailangan niya. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Hindi na siya maaaring magtago
Sa likod ng mga pagdududa, bumalik siya sa kanyang opisina, kinuha ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant. Carla, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na matagal nang hindi niya naramdaman. Mag-schedule ka ng visit ko sa kulungan. Kakausapin ko si Amihan. Pero sir, gawin mo na lang. As soon as possible. Ibinaba niya ang telepono. Nakatayo siya roon, nakatingin sa labas ng bintana. Handa nang harapin ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang marinig ang lahat mula mismo kay Amihan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Habang nag-iisip siya ng mga susunod na hakbang, isang ping ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang bagong email. Ang sender. Isang anonymous na address na walang pangalan. Ang subject? Para sa iyong kaalaman. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Walang nakasulat. Isang file lang ang naka-attach. Isang litrato. Nag-click siya para buksan ito. Ang litrato ay medyo madilim. Tila kinunan mula sa malayo. Ngunit ang mga tao dito ay malinaw. Nakaupo sa isang mesang pangdalawahan sa isang hindi kilalang coffee shop. Nakatalikod ang isa, ngunit ang lalaking nakaharap sa kamera, kilalang kilala niya. Si Ricardo. At ang lalaking kausap nito, na ang muka ay bahagyang nakikita sa gilid, ay isang taong mas kilala pa niya. Si Javier Rosales, ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo, ang taong gagawin ang lahat para makita siyang bumagsak. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Daylon. Ang mga anino sa paligid niya ay hindi na lamang mga multo ng kahapon. Ang mga ito ay nagsasalita na, at ang ibinubulong nila ay isang salita, sabuatan. Ang pangalan niya ay tinawag ng isang gwardiya. Dalisay, may bisita ka. Nag-angat ng tingin si Amihan mula sa sahig na kanyang nililinis. Bisita? Sino? Ang kanyang abogado na binigay ng gobyerno ay minsan lang kung dumalaw at wala na siyang ibang pamilya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dinala siya sa visiting area. Isang maliit na silid na nahahati sa gitna ng isang makapal at maruming salamin. May mga butas ito para marinig ang kausap. Umupo siya sa isang bakal na upuan. Ang puso niya'y tumitibok sa kaba. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto sa kabilang panig. Isang lalaki ang pumasok at umupo sa upuan sa kanyang harapan. Napatigil sa paghinga si Amihan. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Si Daylon Montenegro, nandoon ito, sa kabilang panig ng salamin. Mukha itong pagod. May mga namumuong guhit sa ilalim ng mga mata nito na wala pa dati. Ang dating tindig na puno ng kapangyarihan ay napalitan ng isang bigat na tila pasan-pasan nito. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, galit at paghihinagpis na kinimkim niya sa loob ng mga linggo ay bumalik. Umakyat ito mula sa kanyang sikmura, patungo sa kanyang lalamunan na parang isang mainit na asido. "Anong kailangan ninyo, sir?" tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng bakal na upuan na kanyang kinauupuan. Ang pagtawag niya ng sir ay hindi na dahil sa respeto, kundi isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Tumingin si Daylon sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malalim na pagsisisi. Nagbaba ito ng tingin sa mesa, tila nahihirapang magsalita. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, muli itong tumingin sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. "Amihan," nagsimula ito. Ang boses ay garalgal. "I think I made a mistake." Isang pagkakamali. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Amihan, ngunit pinigilan niya ito. "Isang pagkakamali, sir." Ulit niya, ang bawat salita ay may diin. "Ang pagkakamali ninyo ang naglagay sa akin sa impyernong ito. Ang pagkakamali ninyo ang dahilan kung bakit tinatawag akong demonyo ng buong bansa.
Ang pagkakamali ninyo ang sumira sa buhay ko. Hindi nakakibo si Daylon. Tinanggap nito ang bawat salita na parang isang sampal. Alam ko, mahina niyang sagot. Alam ko. At wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero nandito ako dahil may nalaman ako. Tungkol sa bank account mo. Tungkol sa pera. Nagsinungaling si Ricardo. Natahimik si amihan. Si Sir Ricardo. Ang perang yon, galing sa insurance ng mga magulang mo. Patuloy ni Daylon. Itinago niya ang katotohanan yon. At hindi lang yon. May mga iba pa akong nakita. Mga bagay na hindi magkakatugma. Habang nagsasalita si Daylon, isang maliit na kislap ng isang bagay na matagal nang nawala ang nagsimulang tumubo sa puso ni amihan. Pag-asa. Isang mapanganib, nakakatakot na pag-asa. Bakit ko po kayo paniniwalaan? Tanong niya. Kahit na ang isang bahagi niya ay gustong-gusto nang maniwala. Dahil kailangan ko ang tulong mo, sagot ni Daylon. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Amihan, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Bawat detalye, kahit gaano kaliit. Huminga ng malalim si amihan. Tumingin siya sa mga mata ni Daylon. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong hindi bilang amo, hindi bilang taga-usig, kundi bilang isang taong naghahanap ng katotohanan. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng hindi nanginginig. Nagsalita siya ng may bigat at kapangyarihan ng katotohanan. Nagbabasa po kami ng libro. Simula niya. Tapos may narinig akong kaluskos. Tumayo ako. At pagkatapos, may naamoy ako. Isang pabango. Pabango ng lalaki na hindi ko pa naamoy sa mansyon. Matapang. At pagkatapos noon, wala na akong maalala. Isang pabango? Ulit ni Daylon. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa pag-iisip. Opo? Kumpirma ni amihan. At isa pa pong bagay, sir. Ang tali na sinasabi nilang galing sa bag ko? Imposibleng mangyari yon. Dahil ang bag na yon ay regalo ninyo sa akin noong Pasko. At hinding-hindi ko po yun lalagyan ng kahit anong bagay na marumi o magaspang. Nakinig si Daylon sa bawat salita. Tumatango, pinagsasama-sama ang mga piraso sa kanyang isipan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang ibinabahaging misyon. Aalisin kita dito, amihan, sabi ni Daylon. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Pangako, pero kailangan nating mag-ingat. Ang kalaban natin, mas tuso kaysa sa inaakala ko. Kailangan kong magplano. Tumango si amihan, isang luha ng pasasalamat at ginhawa ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mata. Oras na po, sabi ng gwardiya sa likod niya. Tumayo na si Daihan para umalis. Tumayo na rin si amihan. Ngunit bago pa man ito tuluyang makatalikod, may isang tanong na kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang tanong na dala ang bigat ng lahat ng araw at gabi na ginugol niya sa impyernong iyon. Sir, tawag niya, ang kanyang boses ay basag. Bakit ngayon lang? Huminto si Daylon. Hindi ito lumingon. Walang sagot. Ang tanging narinig ni amihan ay ang pagsara ng pinto na nag-iwan sa tanong na yon na nakabitin sa hangin. Masakit at walang kasagutan. Ang tanong ni amihan, bakit ngayon lang, ay sumunog sa isipan ni Daylon na parang isang tatak. Ito ang naging gasolina niya. Wala nang panahon para sa pagsisisi. Panahon na para kumilos. Sa sumunod na mga araw, ginugol niya ang kanyang oras sa pagpaplano kasama si Marco at ang isang bagong abogado na kinuha niya ng palihim. Isang taong walang koneksyon sa kanyang kumpanya. Binuo nila ang kanilang kaso, pinagtagpi-tagpi ang mga kasinungalingan ni Ricardo, ang koneksyon nito kay Javier Rosales at ang testimonya ni amihan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Daylon ng kaunting pag-asa,
May laban sila, ngunit ang kalaban nila ay mas mabilis kumilos. Isang umaga, habang nag-aalmusal, bumungad sa lahat ng news channel ang isang exclusive leak. Isang audio recording. Ang boses ay garalgal at umiiyak, ngunit malinaw na boses ng isang babae. Boses ni Amihan. "Inaamin ko po," sabi ng boses sa recording. "Kasalanan ko po ang lahat. Nagawa ko po yon dahil sa pera. Patawarin niyo po ako." Nabitawan ni Daylon ang hawak niyang tasa. Ang tunog ng porselanang nababasag sa sahig ay kasabay ng tunog ng kanyang pag-asang nagkakadurog-durog. Peke. Alam niyang peke ito. Isang deepfake. Isang tuso at modernong paraan ng paninira. Ngunit ang publiko, hindi nila yun alam. Ang narinig lang nila ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon sa lahat ng kanilang pinakamasamang hinala. Tumawag ang abogado ni Amihan. "Daylon, this is a disaster." Sinasabi ng prosekusyon na ito ang smoking gun nila. Halos imposible nang ipagtanggol pa siya. Bago pa man siya makasagot, isang mas malaking krisis ang dumating. May nag-doorbell. Ang kasambahay niya ang nagbukas. 2 babae na may dalang mga ID ang pumasok. Sila ay mula sa Child Protective Services. "Mr. Montenegro?" sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay profesional, ngunit walang init. "Nakatanggap po kami ng isang anonymous na reklamo tungkol sa kaligtasan ng inyong mga anak. May mga alegasyon ng kapabayaan at emosyonal na trauma," nanigas si Daylon. Ito na ang huling atake. Ang pinakamasakit. "That's absurd," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "Ako ang kanilang ama. Ligtas sila sa akin." "Kailangan pa rin po naming sundin ang protocol, sir," sabi ng babae. "Kailangan naming makausap ang mga bata at kailangan naming magsagawa ng pagsusuri sa inyong tahanan. Depende sa aming matutuklasan. Maaaring kailanganin naming ilagay ang mga bata sa temporary custody." Ang mga salitang temporary custody ay parang isang sentensya ng kamatayan. Hindi na ito tungkol kay Amihan. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Tina-target na ni Ricardo ang puso ng kanyang buhay, ang kanyang mga anak. Nang makaalis ang mga taga-CPS, nagkulong si Daylon sa kanyang opisina. Ang pag-asa ay napalitan ng isang malamig na desperasyon. Ang kalaban niya ay hindi lang tuso, wala itong kaluluwa. Handa itong gamitin ang mga inosenteng bata para manalo. Napatingin siya sa litrato sa kanyang mesa. Ang kanyang yumaong asawa, si Isabel. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang kwento ni Isabel tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya, tungkol sa isang nakatatandang kapatid na lalaki na matagal na niyang hindi nakikita, isang kapatid na palaging may inggit sa yaman ng pamilya ng kanilang ina. Hindi niya maalala ang pangalan. Sa sandaling iyon, tumawag si Marco. "Boss?" sabi ng investigador, ang kanyang boses ay apurado. "May nahanap ako, isang bagay na malaki. Ang tunay na pangalan ni Ricardo ay hindi Ricardo Villa. Iyon ay isang alias. Ang tunay niyang pangalan ay Ricardo De Leon." "De Leon?" ulit ni Daylon. Iyon ang apelyido ng nanay ni Isabel. "Eksakto, boss. At hindi lang iyon. May nahanap akong birth certificate. Si Ricardo De Leon ay ang nakatatandang kapatid sa ina ni Isabel Montenegro." Ang telepono ay halos malaglag mula sa kamay ni Daylon. Ang lahat ng piraso ay biglang nabuo. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pwesto. Ito ay paghihiganti. Sinisi ni Ricardo si Daylon sa pagiging miserable ng buhay ni Isabel. Sinisi niya si Daylon sa pagkamatay nito sa isang car accident ilang taon na ang nakalipas. At ngayon, sinusubukan nitong sirain ang lahat. Nang mahalaga kay Daylon, tulad ng paniniwala niyang sinira ni Daylon ang buhay ng kanyang kapatid. Naintindihan na niya ang lahat. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng husto ay ang taong may pinakamalalim na dahilan
para saktan siya. Napatingin si Daylon sa bintana. Sa papalubog na araw, alam niyang talo na siya sa larong ito. Ang bawat galaw niya ay napupunta sa wala. Ang bawat ebidensya niya ay sinasagot ng mas malakas na kasinungalingan. Para manalo, hindi na siya maaaring maglaro ayon sa mga patakaran. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ni Ricardo. Kailangan niyang isakripisyo ang reyna para mailigtas ang hari. O sa kasong ito, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang korona. Tumingin siya sa litrato ng kanyang mga anak, pagkatapos ay sa isang maliit na litrato ni Amihan na itinago niya sa kanyang wallet. Ang kanyang desisyon ay nabuo sa gitna ng kanyang desperasyon at pagmamahal. Kinuha niya ang kanyang company phone at tinawagan ang chairman ng board ng Montenegro Corp. "Greg," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng bagyo. "Magpapatawag ako ng emergency press conference bukas. Mayroon akong mahalagang anunsyo." "Anunsyo? Tungkol saan?" tanong ng chairman. Huminga ng malalim si Daylon. "Magbibitiw na ako bilang CEO." Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ngunit si Daylon, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ay nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Narinig ni Ricardo ang balita, kinagabihan, mula sa isang source sa loob ng board. Si Daylon Montenegro, sumuko na. Sa dilim ng kanyang mamahaling apartment, itinaas ni Ricardo ang kanyang baso ng alak. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, magbabayad din si Daylon Montenegro. Ang anunsyo ng pagbibitiw ni Daylon ay yumanig sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Ricardo, ito ay musika sa kanyang tainga. Ang huling hakbang na lang ang kulang, ang formal na pag-turnover. Gaya ng inaasahan, tumawag si Daylon. "Ricardo," sabi ng boses sa kabilang linya, tunog pagod at talunan. "Pumunta ka sa mansyon mamayang gabi. Tayong dalawa lang. Kailangan nating pag-usapan ang transisyon. May mga bagay na ikaw lang ang pwedeng pagkatiwalaan." "Of course, sir. I'll be there," sagot ni Ricardo. Pinipigilan ang ngiti sa kanyang boses. Ang bitag ay perpekto. Nang gabing iyon, dumating si Ricardo sa mansyon na may pagmamalaki sa bawat hakbang. Nakita niya si Daylon sa study nito. Nakaupo sa dilim, may isang baso ng whiskey sa kamay. Ang dating makapangyarihang CEO ay mukha ng anino ng kanyang dating sarili. "Salamat sa pagdating, Ricardo," sabi ni Daylon, hindi man lang tumitingin. "Wala yon, sir. Nandito ako para tumulong," sabi ni Ricardo, umupo sa silyang nasa tapat ng mesa ni Daylon. Tiningnan niya ang paligid, ang mga mamahaling libro, ang mga tropeyo ng tagumpay. Malapit nang mapasa kanya ang lahat ng ito, nagbuhos si Daylon ng whiskey sa isa pang baso at itinulak ito palapit kay Ricardo. "Uminom ka muna, para sa pagtatapos ng isang panahon." Kinuha ni Ricardo ang baso. "Para sa mga bagong simula," sabi niya. Itinaas ang kanyang baso. Natahimik sila sandali. Pagkatapos, nagsalita si Daylon. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. "Alam mo, Ricardo, iniisip ko, baka tama nga si Isabel noon. Masyado akong naging abala sa kumpanya. Masyado kong pinahalagahan ng kapangyarihan. Siguro kung nakinig lang ako sa kanya, buhay pa siya ngayon." Napatigil si Ricardo. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita ng ganito si Daylon. Ang pain. At kinagat niya ito. "Hindi mo siya naiintindihan." Mabilis na sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng diin. "Hindi mo kailanman inintindi si Isabel. Ang nakita mo lang ay isang asawa. Ang nakita ko ay ang kapatid kong unti-unting namamatay sa loob ng isang gintong hawla." Hindi kumibo si Daylon. Hinayaan niya lang itong magsalita. "Akala mo pera lang ang kailangan niya?" Patuloy ni Ricardo, ang kanyang pagiging kalmado.
ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang matagal ng kinikimkim na galit. Kailangan niya ng kalayaan. Kailangan niya ng isang taong nakakakita sa kanya. At ipinagkait mo ang lahat ng iyon. Minahal ko siya, sabi ni Daylon, isang simpleng pahayag na idinisenyo para maging panggatong. At sumabog si Ricardo. Pagmamahal? Ang tawag mo doon pagmamahal? Winasak mo siya, Daylon. At pagkatapos, nang mamatay siya, kinuha mo ang mga anak niya na parang mga tropeo, na parang pag-aari mo lang sila. Tumayo si Ricardo, hindi na mapigilan ng sarili. Ang tagumpay at alak ay nag-alis ng lahat ng kanyang pag-iingat. Kaya gumawa ako ng plano, isang perpektong plano, isang plano para kunin sa iyo ang lahat, tulad ng ginawa mo sa kapatid ko. Si Amihan, halos pabulong na, sabi ni Daylon. Si Amihan, tumawa si Ricardo. Ang perpektong piyesa, isang babaeng may savior complex, handang mamatay para sa mga anak mo. Sino ang mag-aakalang kaya niyang manakit ng bata? Walang sino man. Kaya naman naging perpekto ang lahat. Ang tali sa bag niya. Ako ang naglagay. Ang pekeng bank records. Madali lang gawin. Ang audio recording. Isang milagro ng teknolohiya. At ikaw, ang galing mong maniwala. Dahil sa loob-loob mo, alam mong isa kang halimaw na kayang saktan ng lahat ng taong malapit sa'yo. Patuloy lang sa pagsasalita si Ricardo. Bawat salita ay isang pag-amin. Bawat pangungusap ay isang pako sa sarili niyang kabaong. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at tagumpay. Nang matapos siya, humihingal. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Dahan-dahang tumayo si Daylon. Ang anyo ng pagiging talunan ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi matalas at kasing lamig ng yelo. Salamat, Ricardo, sabi ni Daylon. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong kapangyarihan. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Kumunot ang noo ni Ricardo sa pagkalito. Anong sinasabi mo? Itinuro ni Daylon ang isang bookshelf sa kanyang likuran. Sa pagitan ng dalawang makakapal na libro, may isang maliit na itim na lente. At sa ilalim nito, isang maliit na ilaw na kulay pula, ang kumikislap. Lahat ng sinabi mo, sabi ni Daylon, ay narinig ng mga pulis. Live feed. Ang kulay sa mukha ni Ricardo ay biglang nawala. Napalitan ito ng pagkataranta, pagkatapos ay ng purong galit. Susuguri na sana niya si Daylon nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng study. Pumasok ang mga pulis, mabilis at armado. Ricardo de Leon, arestado ka. Habang pinoposasan siya, nagpumigla si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatutok kay Daylon. Ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay gumuho sa isang iglap. Hindi pa tayo tapos, Montenegro. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Sa huling sandali, lumingon siya. Ang kanyang mukha ay puno ng lason. Ginawa ko ito para sa kapatid ko. Sinira mo ang buhay niya. Isinara ng isang pulis ang pinto. At sa wakas, sa loob ng study, bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng tagumpay pa. Ang hangin ng kalayaan ay hindi pa kailanman naging ganito kasariwa. Nakatayo si Amihan sa labas ng malaking bakal na gate ng kulungan. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa kanyang mukha at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninamnam ang init nito. Pagkatapos ng napakatagal na panahon sa dilim, ang liwanag ay parang isang himala. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nandoon ito. Nakatayo sa tabi ng isang simpleng itim na kotse, hindi ang karaniwang mamahaling sasakyan na may kasamang driver. Si Daylon Montenegro, mag-isa. Walang mga bodyguard, walang media, walang anumang bakas ng bilyonaryong CEO na dati niyang kilala. Isang simpleng lalaki lang na naghihintay. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat sa mga emosyon,
na hindi niya masabi. Walang salitang namagitan sa kanila. Hindi pa kailangan. Ang mga mata nila ang nag-usap. Sa mga mata niya, nakita ni Daylon ang sakit na pinagdaanan niya. Sa mga mata nito, nakita niya ang bigat ng isang pagsisising habambuhay nitong dadalhin. Bumukas ang pinto sa likod ng kotse. 2 maliliit na ulo ang sumilip. Yaya Ami. Ang sabay na sigaw ni Leo at Luna, ang tanging tunog na mahalaga sa buong mundo. Tumakbo sila papalapit sa kanya at lumuhod si Amihan para salubungin sila. Ang impact ng kanilang maliliit na katawan ay halos magpatumba sa kanya, ngunit niyakap niya sila ng mahigpit na parang ang buhay niya ay nakadepende dito. Naramdaman niya ang kanilang mga luha sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang pag-iyak na siya mismo ay hindi magawa. Inamoy niya ang kanilang buhok, ang pamilyar na amoy ng mga batang minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili. Okay na, mga mahal ko, bulong niya. Nandito na si Yaya, hindi na ako aalis. Pinanood ni Daylon ang tagpo. Ang 3 taong pinakamamahal niya sa mundo, magkakayakap sa wakas. Bawat tawa, bawat hikbi ay isang kutsilyo at isang balsamo sa kanyang puso. Ito ang pamilyang halos wasakin niya dahil sa kanyang sariling mga multo. Nang tumayo si Amihan, karga-karga ang 2 bata na ayaw bumitaw, naglakad siya palapit. Walang anumang paghahanda ang sapat para sa sandaling ito. Amihan, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sorry. Alam niyang hindi sapat ang salitang yon. 1,000 sorry ay hindi sapat para mabura ang mga bangungot na pinagdaanan nito. Ngunit kailangan niyang sabihin. Tumingin si Amihan sa kanya, ang mga mata nito ay namumula pa sa pag-iyak. Nakita niya dito hindi ang galit na kanyang inaasahan, kundi isang malalim na pag-unawa. Tumangulang ito. Isang simpleng tango na nagsasabing, alam ko. At sa ngayon, iyon ay sapat na. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina. Si Ricardo ay nahatulan. Ang Montenegro Corp ay may bago ng CEO at ang buhay sa mansyon ay nagbago. Isang hapon ng Sabado, nasa hardin sila. Si Daylon, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, ay nagpapalipad ng saranggola kasama si Leo. Si Amihan naman ay nakaupo sa damuhan, tinuturuan si Luna na gumawa ng korona mula sa mga bulaklak. Ang hangin ay puno ng kanilang mga tawanan. Isang tunog na minsan inakala ni Daylon na hindi na niya muling maririnig. Hindi na siya ang CEO. Nawala ang isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao, ang kapangyarihan at prestihiyo. Ngunit ang kapalit ay hindi matatawaran. Ang kapalit ay ang mga hapong tulad nito. Ang kapalit ay ang pagiging isang ama ng buong puso. Umupo siya sa tabi ni Amihan habang ang mga bata ay masayang naghahabulan. Ang pagkawala ng posisyon sa kumpanya, sabi niya, nakatingin sa malayo, was the best thing that ever happened to me. Tumingin siya kay Amihan. It made me realize what was truly important. Nakita niya ang dahan-dahang pamumula ng mga pisngi nito. Amihan, patuloy niya, mas seryoso na ngayon. Hindi ka na lang isang yaya sa pamilyang ito. Matagal na. Isa ka ng pamilya. At gusto ko, kung papayag ka, na maging permanente na yon. Hindi niya sinabi ang salitang pag-ibig. Masyado pang maaga. Marami pa silang sugat na kailangang hilumin. Ngunit ang alok niya ay higit pa roon. Ito ay isang alok ng isang panghabang buhay na pagsasama ng pagbuo ng isang tahanan mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. Napatingin si Amihan sa mga batang masayang naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay ang pangako ng isang mas magandang bukas. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Daylon. Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. At 2 butil ng luha, mga luha ng kaligayahan sa pagkakataong ito, ang gumulong sa kanyang mga pisngi.
handa na akong magsimula ulit. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Kasama kayo. Hindi nagsalita si Daylon. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Amihan na nakapatong sa damuhan. Pinagsiklop niya ang kanilang mga daliri. Ang init mula sa palad nito ay gumapang sa kanyang buong katawan, isang pangakong mas matibay pa sa anumang salita. Sa mga mata nila, nabasa nila ang buong kwento, ang sakit, ang pagdududa, ang pagsisisi, at ngayon, ang walang hanggang pasasalamat. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga puso na parehong dumanas ng matinding pagsubok ay sa wakas natutong magsalita sa iisang wika, ang wika ng tiwala. Yaya Ami, Daddy, tingnan niyo po. Sigaw ni Luna, tumatakbo palapit sa kanila, hawak ang korona ng bulaklak na medyo tabingi na. Sumunod si Leo at walang sabi-sabing yumakap sa bewang ng kanyang ama. Isiniksik ang kanyang mukha sa tagiliran nito. Tumawa si Amihan, isang tunog na malaya at buo. Isang tunog na matagal nang nawala sa harding iyon. Inilagay ni Daylon ang kanyang braso sa mga balikat ni Amihan at marahang hinila ang dalawang bata papalapit sa kanila hanggang sa sila'y maging isang magulo ngunit masayang grupo. Doon, sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, sa gitna ng kanilang hardin, nabuo ang isang larawan. 4 na tao. 4 na pusong minsan nang nasaktan at nagkawatak-watak, ngunit ngayon ay magkakasamang muling bumubuo ng isang tahanan. Hindi binitawan ni Daylon ang kamay nito. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na masayang nakikipaglaro kay Amihan, alam ni Daylon na natagpuan na niya ang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Hindi ito isang korona o isang imperyo. Ito ay ang kapayapaan ng isang pusong natutong magtiwala muli at ang hindi matatawarang pakiramdam ng pag-uwi sa tamang mga kamay. At dito po nagtatapos ang nakakaantig na kwento ni Daylon at Amihan mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kanilang paglalakbay ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat luha ni Amihan, bawat pagdududa ni Daylon, ramdam na ramdam ko habang binubuo ang kanilang mga salita at damdamin. Sana, sa kanilang kwento, ay may napulot tayong isang mahalagang aral. Isang aral na ang tunay na tiwala ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman at ipinaglalaban ng puso. At ang pagpapatawad, sa sarili man o sa ating minamahal, ang siyang tunay na susi sa isang mapayapa at masayang bagong simula. Sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, laging may pag-asang naghihintay. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon mula sa kwentong ito? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.